Napansin mo ba na bawat gabi may tila nag-iingay na makina sa kwarto? O baka ikaw mismo ang madalas gisingin ng katabi mo dahil sa malakas mong hilik? Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang karaniwang bagay na madalas binabaliwala pero maaaring senyales ng mas malalim na problema, ang paghihilik. Ang hilik ay ang tunog na nililikha kapag may bara o hadlang sa daloy ng hangin habang natutulog. Kapag hindi malaya ang pagdaloy ng hangin sa ilong o sa lalamunan, nanginginig ang mga tissue sa airway at ito ang lumilikha ng tunog na hilik. Minsan mahina lang, parang humuhuni. Pero minsan, para ka nang may katabing motorsiklo. At hindi lang ito istorbo sa katabi, kundi pati sa sarili mong kalusugan. Hindi porket humihilik ka, ay tamad ka lang matulog o pagod lang sa araw-araw. May mga pagkakataon na ang paghilik ay babala ng isang seryosong kondisyon na tinatawag na obstructive sleep apnea na tatalakayin natin mamaya. Pero bago tayo tumalon sa komplikasyon, unahin muna natin bakit nga ba humihilik ang isang tao? Ano ang mga posibleng sanhi nito at alin dito ang simpleng pagkapuyat lang at alin ang dapat ikabahala? Kapag tayo ay humihilik, ibig sabihin may sagabal sa daanan ng hangin habang tayo'y natutulog. Pero ano nga ba ang mga posibleng ugat nito? Una, ang baradong ilong o nasal congestion. Kung ikaw ay may sipon, allergic rhinitis o kahit structural problem gaya ng deviated septum, nahihirapan ang hangin na makadaan sa ilong. Kaya ang katawan mo, kusa kang pinapahinga sa iyong bibig. At kapag bibig ang ginagamit sa paghinga, mas mataas ang posibilidad na mag-vibrate ang soft tissues sa likod ng bibig, gaya ng soft palate at uvula na siyang gumagawa ng tunog ng hilik. Kung minsan, akala mo, simple lang na allergy. Pero kapag gabi, nagiging sanhi na ito ng tuloy-tuloy na hilik. Pangalawa, ang sobrang timbang o obesity. Ang mga taong may taba sa leeg ay nagkakaroon ng mas maraming pressure sa airway. Ibig sabihin, habang natutulog at nagpapahinga, ang muscles mas madali itong bumagsak at harangan ang daloy ng hangin. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit bata pa, kung overweight ay maaari nang magsimulang humilik at mas mataas ang risk nila ng obstructive sleep apnea. Pangatlo, ang posisyon ng pagtulog. Kapag nakatihaya o nakadapa, bumabagsak ang dila paatras sa lalamunan. Isipin mo na parang trapal na unti-unting bumabara sa tubo. Ganyan ang nangyayari kapag nag-collapse ang dila papasok sa airway. Mas mainam ang pagtulog ng nakatagilid kung may problema ka sa hilik. Pang-apat, ang pag-inom ng alak at sedatives bago matulog. Ang mga substance na ito ay nakakapag-relax ng kalamnan, hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ang mga muscles sa lalamunan. Kapag sobrang relax, nawawala ang muscle tone na siyang dapat humahawak sa airway para manatiling bukas. Kaya kung madalas kang uminom ng alak bago matulog, huwag kang magtaka kung malakas o madalas ang hilik mo. Panglima, ang mga physical at anatomical issues gaya ng malalaking tonsils,
adenoids at malapad na uvula. Sa mga bata, ito ang kadalasang dahilan kung bakit humihilik sila sa murang edad. Minsan, hindi lang basta pa-cute na tunog. Ito ay senyalis ng obstruction na pwedeng makaapekto sa oxygen supply habang sila'y natutulog. At ang panghuli, ang edad. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang muscle tone ng ating upper airway. Ang dating matibay at bukas na daanan na hangin ay mas madalas nang mag-collapse kapag tayo'y natutulog. Kaya't kahit dati hindi ka humihilik, maaaring mangyari ito pagdating ng middle age. Sa kabuuan, hindi lang ito basta masamang sleeping habit. Ang paghihilik ay madalas resulta ng pisikal na pagbabago at maaaring warning sign ng mas seryosong problema sa kalusugan. Habang maraming tao ang iniisip na ang paghihilik ay normal lang, lalo na kapag pagod at puyat, may mga pagkakataon na ito ay hindi na simpleng tunog habang natutulog. Sa ilang kaso, ang hilik ay isang babala ng seryosong kondisyon na tinatawag na obstructive sleep apnea o OSA. Ang obstructive sleep apnea ay isang sleep disorder kung saan paulit-ulit na humihinto ang paghinga habang natutulog. Dahil bumabara ang daanan ng hangin, napipilitang huminto pansamantala ang paghinga ng ilang segundo. At ito ay maaaring mangyari dozens to hundreds of times bawat gabi, kahit hindi mo ito namamalayan. Isang palatandaan na maaaring may sleep apnea ka ay kung ang hilik mo ay malakas, hindi tuloy-tuloy, at bigla-bigla ring humihinto, kasunod ng tunog na parang hinahabol ang hininga, o isang biglang pagsinghot ng hangin. Madalas, ang nakakatabi mo sa pagtulog ang unang nakakapansin nito. Kaya kung sinasabi ng partner mo na parang hinihinto mo ang paghinga sa gabi, seryosohin mo ito. Bukod sa hindi tuloy-tuloy na hilik, narito pa ang ilang sintomas na dapat bantayan. Kung madalas kang pagod kahit sapat ang tulog, o kung palagi kang inaantok sa trabaho, sa klase, at habang nagmamaneho, posibleng hindi mo talaga nakakamit ang deep, restful sleep na kailangan ng katawan. Karaniwan din ang pagsakit ng ulo, paggising sa umaga, tuyong bibig, at paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Sa iba, lumalabas ito bilang irritability, poor focus, at pagiging makakalimutin. Akala mo, stress lang, pero maaaring galing pala sa kulang sa oxygen habang natutulog. Ang pinaka-delikadong aspeto ng sleep apnea ay ang epekto nito sa puso at utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may untreated sleep apnea ay may mas mataas na panganib ng high blood pressure, stroke, heart attack, at sudden death habang natutulog. Hindi ito pananakot, ito'y batay sa clinical evidence. Kaya kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito o may hilik ka na tila mas lumalala, huwag mo itong baliwalain. Mas mabuting magpakonsulta agad sa doktor, lalo na sa mga espesyalista tulad ng ENT o pulmonologist. Minsan, inirerekomenda nila ang sleep study o polysomnography, isang test na sinusukat ang breathing pattern, oxygen levels, at brain activity habang natutulog. Tandaan, hindi nakakahiya ang magpatingin. Mas nakakahiya kung may warning signs ka na pero piniling magbulag-bulagan habang ang katawan mo unti-unting pinapahirapan
ng kulang sa hangin gabi-gabi. Kung ang paghihilik ay nagdudulot na ng discomfort sa iyo o sa katabi mo, huwag mag-alala. May mga hakbang na maaaring gawin para mabawasan ito. Ang tamang kombinasyon ng lifestyle changes, medical advice, at mga simpleng adjustment sa pagtulog ay makakatulong para mapabuti ang daloy ng hangin at mapahupa ang hilik. Una sa lahat, ayusin ang posisyon sa pagtulog. Para sa maraming tao, ang paghihilik ay lumalakas kapag nakatihaya. Kapag ganito ang posisyon mo, mas madaling bumagsak ang dila paatras sa lalamunan na nagiging hadlang sa daloy ng hangin. Subukang matulog ng nakatagilid. May mga body pillow o positional therapy devices na makakatulong para mapanatiling tagilid ang iyong katawan habang natutulog. Pangalawa, iwasan ang alak at sedatives bago matulog. Ang mga ito ay nagpaparelax ng muscles ng katawan kabilang ang mga kalamnan sa lalamunan. Kapag sobrang relax ang muscles na ito, mas malaki ang posibilidad na bumagsak ang soft tissues at maharangan ang airway. Mainam na umiwas sa pag-inom ng alak 3 hanggang 4 na oras bago matulog, lalo na kung may problema ka na sa paghilik. Pangatlo, panatilihin ang tamang timbang. Kahit maliit na pagbaba sa timbang ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa iyong paghinga habang natutulog. Kapag nababawasan ang taba sa leeg, nababawasan din ang pressure sa airway. Sa maraming kaso, ang pagbawas ng timbang ay hindi lamang nakakatulong sa hilik, kundi pati sa overall sleep quality at blood pressure. Pang-apat, linisin at alagaan ang ilong. Kung barado ang ilong dahil sa allergies at chronic sinusitis, gumamit ng saline nasal spray o decongestant kung nirekomenda ng doktor. May mga nasal strips din na inilalagay sa labas ng ilong para tulungang buksan ang nasal passages. Tandaan, mas malinis at mas maluwag ang daanan ng hangin sa ilong, mas mababa ang risk na gamitin ang bibig sa paghinga at maglikha ng hilik. Panglima, isaalang-alang ang medical options. Para sa may mga moderate to severe sleep apnea, maaaring irekomenda ng doktor ang paggamit ng CPAP machine, isang device na naglalagay ng mild air pressure para panatilihing bukas ang airway habang natutulog. Bagamat nakakapanibago sa simula, maraming pasyente ang nagsasabing mas gumanda ang kanilang tulog at overall energy matapos gamitin ito. Panghuli, huwag mahiyang magpakonsulta. Kung matagal mo ng problema ang hilik at may mga sintomas ka na gaya ng sobrang antok sa araw, pagsakit ng ulo at pagiging irritable, huwag mag-self-diagnose. Ang hilik ay maaaring senyales ng isang kondisyong nangangailangan ng tamang pagsusuri at gamutan. At ang unang hakbang ay ang magpakonsulta sa eksperto. At ang paghihilik ay hindi lang simpleng istorbo sa pagtulog. Ito ay pwedeng senyales na may kailangang ayusin sa iyong kalusugan. Hindi ito dapat ikahiya o ipagsawalang bahala. Kung napansin mong may mga pagbabago sa kalidad ng tulog mo o paulit-ulit kang pinapaalalahanan ng mga kasama mo sa bahay tungkol sa hilik mo, pakinggan mo ang katawan mo. Mas mabuting maagapan habang maaga kaysa pagsisihan mo sa huli. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga health issues
na madalas nating binabaliwala pero dapat pala nating bigyan ng pansin. Hanggang sa susunod, ingat palagi at sana'y mas tahimik na ang gabi mo. Bye!